Alamin naman natin ang lagay ng panahon sa mga oras na ito kasama si Chris Perez, Assistant Weather Services Chief ng Pag-asa. Sir Chris, magandang tanghali po. Magandang tanghali din po sa kanila at sa lahat po nating mga taga-subaybay. Sir, una po sa lahat, ano po ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw at hanggang kailan po mararamdaman ang epekto ng habagat sa ngayon? Sa ngayon po, inaasahan natin na magiging maulap. May mga pag-ulan dulot ng habagat dito sa Metro Manila at sa nakararaming bahagi ng Luzon. Bukod po yan sa enhanced habagat na pinag-iibayo hindi lamang nung nakaraang bagyo, kundi nung dalawa pang low pressure area na nasa loob ng ating area of responsibility. At ang inaasahan nga po natin, hindi lamang ngayong araw, kundi posibleng umabot pa na hanggang dating na weekend, magiging maulan sa nakararaming bahagi po ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, particular na sa mga lalawigan sa kanlurang bahagi nito. Sir Chris, saan-saan pong mga lugar ngayon nakataas yung red rainfall warning at pakiulit po ulit kung ano yung ibig sabihin ng red rainfall warning? Well, sa ngayon po wala tayong nakataas na red rainfall warning pero meron po tayong orange rainfall warning dito nga sa Metro Manila at sa mga ilang karatig lalawigan. Ibig sabihin nakapag-monitor tayo talaga ng heavy to intense during the last hour or 3 hours of monitoring natin at talagang naandyan pa rin yung banta ng mga pagbasa mga low-lying areas. So every 3 hours nagbibigay po tayo ng update patungkol nga sa status ng mga namomonitor nating ulan at kung ano yung appropriate na color-coded rainfall warning na in effect para mabisuhan yung mga kababayan natin sa kung ano ba yung dapat nilang gawin. Kung safe na bang lumabas ng bahay to do something really important or as much as possible, stay indoors muna habang patuloy ang umuulan at inaasahan pang ulan sa masusunod na oras. Sir Chris, dito po sa binabantayang low pressure area, saan po ang eksaktong lokasyon nito at may direktang epekto po ba ito sa bansa? Well, dalawa pong low pressure ang binabantayan natin na nasa loob ng PAR, no? Or Philippine Air Responsibility. Unahin po natin yung mas malapit, kanina alas 8, ang isang low pressure area tinatayang nasa 225 kilometers east-southeast ng Basco, Batanes. Yung mas malayo naman pong low pressure area tinatayang nasa 1,140 kilometers east ng Central Luzon. Now, both low pressure areas may posibilidad pong maging bagyo kaya pinapayawan po natin lahat na magantabay hindi lamang sa weather advisory patungkol sa ulan na dala ng habagat, kundi sa mga posibleng tropical cyclone bulletin na ipapalabas ng Pag-asa once na nag-develop or naging bagyo nga ang either of the low pressure area na binabantayan natin sa ngayon. Doon po sa dalawang nabanggit nyong low pressure area, saan po doon yung mas mataas yung posibilidad na maging tropical cyclone at ano po yung, pakiulit po sir kung ano yung maaapektuhang mga lugar? Well, sa ngayon po ang nakikita natin yung mas malayo, yung nasa line 1,140 kilometers, mas malaki ang chance ang maging bagyo within the 24-hour period. So, yun yung subject for continuous monitoring natin. Although mas malapit, ay we're not ruling out the possibility. Pero beyond that 24-hour period pa yung inaasahan natin na maging development nito into tropical cyclone. At kung sakasakali pong magpatuloy itong mga sama ng panahon nito, inaasahan natin na ang tinatayang pagkilos sa ngayon ay patungo dito sa may bandang extreme northern Luzon area. Yung typical na kapag ganitong panahon, pag may mga bagyong kumikilos sa nabanggit nating lugar, ay posible pa rin patuloy na magpaibay ng habagat sa mga susunod na araw. Ngayon yung scenario po natin, posible pa rin mabago. Ulitin natin, initial projection is the movement is towards the extreme northern Luzon area, pero continuous yung intensification or enhancement ng habagat. Kaya't asahan pa rin po yung maulang panahon sa nakararaming bahagi nga ng Luzon kasama ng Metro Manila hanggang sa darating na Biyernes po. Sir Chris, ano pong ibig sabihin ng posibilidad na interaction ng dalawang LPA at ano yung maaaring maging epekto nito sa ating bansa? Well, ang nakikita po kasi natin kapag may dalawang bagyo na halos around 1,500 kilometers lang ang layo sa isa't isa ay posibleng ma-impluwensyahan yung movement ng isang bagyo by the much stronger tropical cyclone. So dito sa dalawang binabantayan po nating low pressure, we're not ruling out na posibleng yung mas malapit dito ngayon sa Luzon ay kumilos patungo ng West Philippine Sea. And then yung mas malayo, kumilos ng patungo ng either the extreme northern Luzon, Taiwan, or southern Japan area, and then saka kumilos ng Hilaga. Pag kumilos po ito ng Hilaga, yung naunang low pressure na nasa West Philippine Sea ay maaaring bumalik
at kumilos naman pa hilagang silangan. So, normally yung interaction between two tropical cyclones, ang manifestation nito ay yung movement. Yung mas malakas na bagyo, na-impluensya niya po yung paggalaw ng mas mahinang bagyo. Sir Chris, kamusta naman po yung level ng tubig sa mga dam, lalo na po yung mga makakaapekto sa Metro Manila sakaling patuloy na umapaw o magpakawala ng tubig? Well, as of alas 6 po ng umaga, makikita natin na itong ang Angat Dam ay during the last 24 hours ay nadagdagan nga ang level ng tubig from 195.71 meters kanina umaga ay 198 na 0.11 meters. Samantala, for example, itong Lamesa Dam ay nadagdagan din from 79.69 meters naging 80.17 meters. So asahan po natin na talagang mag-overflow yung tubig from time to time because we're still expecting na yung pag-ulan nga na dulot ng habagat ay mangyayari pa rin pabugso-bugso in the next 3 to 4 days. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Engineer Chris Perez, Assistant Weather Services Chief ng Pag-asa. Thank you, sir. Maraming salamat din po at magandang araw sa inyong lahat.